Sa, sa isang barangay sa Bulacan, kilala si Lira bilang pinakamaganda sa lugar. Maraming nanliligaw pero ang pinakamasugid ay si Marco, isang bagong lipat na lalaki. Tahimik, matangkad, laging nakaitim, at may kakaibang titig na parang sinusukat ang kaluluwa ng kaharap. Tuwing gabi, dumadalaw si Marco sa bahay ni Lira. Hindi siya kumakain o umiinom kahit alukin ng pamilya. Lagi lang siyang nakaupo, tahimik, at nakatitig sa dalaga. Sabi ng iba, baka sobrang mahiyain lang. Pero may isang bagay na napansin ang tatay ni Lira. Wala ni isang aso ang tumatahol kapag dumadating si Marco. Isang gabi, habang hinihintay si Marco, nakarinig si Lira ng kakaibang tunog mula sa labas. Parang mga kuko na kumakaluskos sa bubong. Sinilip niya ang bintana at nakita ang nobyo. Nakaluhod sa harap ng bahay, nakalabas ang mahabang dila at dinidilaan ang lupa sa paligid ng bintana ng kanyang kwarto. Mabilis siyang umatras at tinawag ang kanyang tatay. Pero paglabas nila, normal na nakatayo si Marco sa labas, may dalang bulaklak. Nagpaalam ito at naglakad palayo na parabang walang nangyari. Kinagabihan. Habang mahimbing na natutulog si Lira, nagising siya sa bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw. Sa pagitan ng kanyang antok, nakita niya si Marco sa ibabaw niya, nakangisi, may mahahabang kuko at mata na kumikislap sa dilim. Sa wakas, akin ka na, Lira, bulong nito habang dahan-dahang bumubuka ang bibig na may mahahabang pangil. Nagsimula siyang magsigaw pero walang lumalabas na tunog. Sa huling pagkakataon bago siya mawala ng malay, naramdaman niyang parang hinihigop ang dugo niya mula sa leeg. Kinabukasan natagpuan si Lira sa loob ng kwarto. Maputla, mahina, at may dalawang malalalim na marka sa leeg. Wala na rin si Marco. Ayon sa matatanda sa barangay, noon pa raw may aswang na nanliligaw sa magagandang dalaga para gawing asawa o gawing isa ring halimaw. Simula noon walang sino mang naglalakad ng mag-isa tuwing gabi, lalo na kapag may bagong mukha sa baryo.